Isang gabing madilim, pinuntahan ng napuno ng host ang kotse ng makapangyarihang executive at nilagyan ang door handle nito ng Jebs. Ito ay isang paghihiganti. Pero may bluff ba na may year pa yung sinasabing resibo niya, yung 2013? Parang bluff ba yun? But isn't this self-incriminating? Sabi niya, pinalakad mo sa akin. Eh di para siyang bugaw. Di ba? Parang gano'n ang dating. Sa mga Eat Bulaga host, pinaka-komportable ako kay Anjo Iliana. Siyempre, malapit din ako kay Joey De Leon kasi 10 years kong nakatrabaho yun. Pero may respeto dapat kapag kausap si Joey. Well, you know, Joey, alamat yun eh. Pero kay Anjo, kaibigan lang ang turingan. Una-una, mabait si Anjo, down to earth, at walang bahid ng showbiz. Pero ito, teka muna, madagdag ko lang ha, kasi si Anjo, well, Pilio, kasi siya lang naman ang dahilan, ang naging dahilan kung bakit binagbabaril ni Robin Padilla yung bahay ng mga Iliana. This was in the 90s. Nung nag-comment si Anjo tungkol sa gender preference ni Rostom Padilla na ngayon ay si Bibi Gandang Hari. So, well, pilyo siya in that sense. Pero generally, I would say mabait siya. Kaya nga di ko maintindihan kung bakit bigla siyang nambulaga sa social media tungkol kay Tito Sotto at sa Eat Bulaga. By the way, proud ako ng konti. Yung, kasi I wrote the Eat Bulaga book and this was launched in 2011. So, alam ko talaga ang takbo sa Eat Bulaga, especially, well, in those days, yung mga struggles nila. So anyway, sa episode na ito ng Time to Talk, ibabahagi ko sa inyo kung ano man ang aking nalalaman tungkol sa Senate President na si Tito Sotto at ang mga kalakaran sa Eat Bulaga. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time, and press the notification button for further updates. Let's start this episode by giving you information na baka di nyo pa alam tungkol kay Anjo Iliana. Actually, tubong Bicol ang angkad niya. May mga itsura, obvious naman. Auntie niya si Monina Iliana na Miss Philippines noong 1963. Lumaban ito sa Miss International at naka-top 15. Pero balik tayo kay Anjo. Sa tinagal-tagal niya sa industriya, never itong gumawa ng eksena. In fact, yung nangyari nga doon sa palibasa ng lalaki na nagkagulo at nagkabarilan, actually, ang nagkagulo doon, parang ang mga umeksena, si Robin Padilla, pero siya, ayun lang, parang siya, he started the fire, pero si Robin talaga ang na-trouble. Kaya nga ito, dito sa mga nangyayari, ito, bago sa akin itong mga sinasabi niya sa social media. Hindi ito ang kilala kong Anjo. Yes, sa mga kasamahan sa palibasa lalaki, siya yung mahilig manglaglag. Pero biruan lang naman yon. Unlike itong nangyayari ngayon na sobrang seryoso and could have serious damaging effects. A few days ago, ginulantang ni Anjo ang lahat nang maglabas ito ng mga makapanirang puri mga pahayag sa social media. Isa sa mga sinabi niya ay may isang host sa Eat Bulaga na sabay naging girlfriend ng magkapatid na sina Tito at Vic Sotto. Iko-quote na lang natin kung ano yung mga sinabi niya ha. Ito yung buod ng kanyang pahayag. Ito, okay. Sabi niya, Tito Sen, ang dami mo na namang pinalabas. Yung mga bayaran mo sa mga vloggers. Well, pinalabas dito ni Anjo na may troll si Tito Sotto. Okay, to continue, ang sabi again niya, Tito Sen,
Gusto mo ba talaga ng laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa'yo yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo pa sa akin? Wait lang ha. But isn't this self-incriminating? Sabi niya, pinalakad mo sa akin. Eh di para siyang bugaw. Di ba? Parang gano'n ang dating. Alam nyo, pimping is punishable by law under the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. At kahit sa mata ng Diyos, kasalanan yun. Okay, continue again ha. I'm quoting Angeliana. Sabihin mo lang, Tito Sen, at iaano ko na. Iba-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino ang kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan niyo pa ako at marami pa akong ilalabas. Okay, ang nakapagtataka lang, binawi niya ang mga statements niya as in agad-agad. Ano to, laro ng Itbulaga na laban o bawi? At bluff lang daw ito. Teka muna ha, hindi naman daw niya akalain na magugulo ang buong Pilipinas at buong mundo, yun ang sabi niya. Ang sa akin naman, ilabas na natin ang buong Pilipinas, ilabas na natin ang buong mundo. Ang maaaring magulo dito ay ang more than 50 years ng pagsasama ni na Tito Sen at ni Miss Helen Gamboa. Sama na natin ang kanilang buong pamilya. Of course, hindi natin pwedeng sabihin perpekto ang pagsasama nila Helen at ni Tito Sen. I mean, after all, Tito Soto is a Soto. But may reputasyon sila. Ito pa, sinabi din ni Anjo na may sindikato sa loob ng Itbulaga. Sa akin lang naman, hindi naman siguro sindikato yun. Baka faction, clique o grupo-grupo. Basta, swerte yung malalapit sa kusina o sa mga Diyos. Kung bilong ka, yun, talagang swerte mo at parang madali ka maambunan ng grasya. Alam nyo, may ganyan sa lahat ng programa sa telebisyon. Kahit sa mga network, never nagkasundo ang news and public affairs at ang entertainment. Pag sinabing entertainment, ito yung nagpo-produce ng teleserye, comedy at showbiz talk shows. Laging magkaaway ang news at entertainment kahit isang network lang, kahit iisang bubong lang sila. Kapag nagtatrabaho ka sa TV, masasaksak ka sa likod ng di mo nalalaman. Ganon ang kalakaran. Normal lang yun at hindi na ako magugulat kung nangyayari din ito sa religious program na 700 Club. TV is TV. It's a very complicated game. Okay. Eh ngayon, ano pa ba sa Itbulaga? Hindi naman santo ang mga nandyan. Tungkol sa sinasabi ni Anjo na sindikato na malamang ay faction lang o grupo, nagkaroon ng shifting of powers 10 years ago. Naging makapangyarihan bigla yung mga nag-develop ng ALDAB na Maine Mendoza at Alden Richards. Siyempre, naging hit yon kaya naging mabango sila yung grupo na yon. Pero bago pa nabuo yung sinasabi ni Anjo na sindikato, ang totoo, may infighting na sa Itbulaga. May away-away sa loob kasi may mga bully, tapos may nagpapabully. Minsan, ito kwento lang, nung nasa Broadway Centrum pa ang Itbulaga, napuno na talaga ang isang host na nandun pa hanggang ngayon, dun sa opisyal na lagi siyang pinag-iinitan. Ito ang dapat yung malaman. May mga portions ang Itbulaga na tinetape sa gabi. Usually, pagkatapos ng live, nagtetape pa sila na inaabot hanggang gabi. Okay, so, isang gabing madilim, pinuntahan ng napuno ng host ang kotse ng makapangyarihang executive at nilagyan ang door handle nito ng Jebs. Yes, Jebs ng
tao. Hindi na na-solve ang insidente yun kasi public parking naman yung nasa Broadway Centrum. Pwedeng isipin na isa sa mga nag-grocery sa supermarket, yung kasi may supermarket sa baba, pwedeng yun ang iturong salarin or pwedeng taong grasa o pwedeng talagang trip-trip lang. Pero hindi. Host talaga ng Itbulaga ang may gawa. At hindi ito prank. Ito ay isang paghihiganti. Nung lumipat sa TV5 ang Itbulaga, naging mas powerful pa ang sinasabing sindikato. Again, ang sinasabing sindikato ni Anjo. Dahil again sa akin, hindi siya sindikato. Ngayon, sila ba ang nagpatanggal kay Anjo sa Itbulaga? Sa pagkaalala ko, pandemya yun at magulo ang lahat. Kasi di ba talaga naman nagkagulo tayo, lalo na sa television. Tapos ito pa yung time na natanggalan ng franchise pa ang ABS-CBN. Pero again, sa pagkakaalam ko, di naman tinanggal si Anjo. Nagkaroon lang siya ng mas malaking offer sa Net25 na katapat ng Itbulaga. Ito yung happy time na di naman nagtagal. Ito yung, di ba yung kay KitKat at saka si Jano Gibbs na eventually nag-away din. So, paano nag-umpisa ang gyerang nagaganap ngayon? According to Anjo Iliana, kinwestiyon niya ang SALN ni Tito Sen kasi di ba naglabasan ng SALN ang mga senador. Pero way back noong 2023 ay nagalit na sa kanya ang mga taga-Itbulaga nung ma-interview siya ng press para sa isang movie promo at sinabi niya na si Romy Halosos ang totoong may-ari ng Itbulaga. Sabi ni Anjo, nabash daw siya ng husto after niyang sinabi yon. Well, ang totoo, very sensitive ang mga taga-Itbulaga sa issue ito. It's either you are with us or against us. Kampi ako kay Anjo sa puntong ito. Why? Kasi si Halosos naman talaga ang unang may-ari ng Itbulaga and that cannot be denied. Kaya lang, baka sa isip lang ni Anjo, bayarang trolls ng Itbulaga ang umatake sa kanya. Question, may bayarang troll farm ba ang Itbulaga? Malabo yun. Hindi kailangang gumasta pa ang Itbulaga ng tagapagtanggol nila dahil may solid fan base yan. Ready to attack on their own. Talagang meron talagang Itbulaga na talagang papatay in the name of the program. Ang nakakadismaya sa gulong ginawa ni Anjo, ayun, umatras agad siya. Bluff lang daw. Pero may bluff ba na may year pa yung sinasabing resibo niya, yung 2013? Parang bluff ba yun? Sa Anjo Tito Sen issue na ito, talo pareho ang dalawang kampo. Sa parte ni Anjo, nawalan siya ng kredibilidad sa pagbawi niya ng mga statements niya. Nagkaroon din ng duda ang reputasyon ni Tito Sen. Kasi, look at it this way, bakit kailangan agad nila magpadala ng emisaryo? Si Bossing Vic Soto at ang kapatid nitong si Maru upang makipag-ayos kay Anjo. I mean, si Vic Soto pa talaga ang gagamitin? So, there must be something there, no? Kasi, may armas ba talaga si Anjo laban kay Tito Sen na kailangang i-damage control agad? Ang totoo niyan, ang dali nilang kaladkarin sa korte si Anjo. Blackmail yun at paninirang puri. Naglalaro tuloy sa isip ko. Politically motivated ba ang ginawa ni Anjo na self-confessed Duterte supporter samantalang si Tito Sen ay panig kay BBM? Kung ano man ang pinag-ugatan ng gulo na ito, hindi nakakatulong sa bayan. Imbes na nakafocus si Tito Sen at ang sambayan ng Pilipino sa flood control program, nalihis pa ang usapin. Tapos ito lumalaki pa ang issue dahil sumali na daw si Jimmy Santos na ang sabi, and we quote, may kabit daw si Anjo na isang sex bomb dati. But we have yet to confirm that.
Pwede kayang magkaisa na lang tayo sa laban natin against corruption in government? Tutal, may mga pangalan naman na isinasabit sa magkabilang kampo. May mga Duterte senators at meron din namang mga congressman na makamarkos. Di ba nga matunog ang pangalan ni Martin Romualdez sa usaping flood control program scandal? Please lang, focus tayo sa korupsyon sa gobyerno at baka tayo ang mahokus-pokus. Baka sa isang iglap lang, nagkalimutan na bigla sa issue ng flood control program scandal at ayaw nating mangyari yon. Sa issue na ito na involved si Anjo Iliana at si Senate President Tito Soto, dito nyo na makikita na talaga ang showbiz and politics have an incestuous relationship. Talagang magkadikit ang dalawa. Kaya lang, ito, akala nyo ba namang entertainment? Ayan, madadamay sa politics sa ating laban against corruption. Again, huwag natin ilihis ang usapan. Ang sama-sama na ng lagay ng Pilipino, hindi lang yung natural causes, kundi yung everything, the evils na ginagawa ng politics. And I'd like to say, ito, with conviction na talagang politics is the worst thing that ever happened to this country. At yan lang po, at sana ay huwag kayo magsawa sa pagtutok sa amin programa dito sa Time to Talk sa PH Time. Until the next time, and I hope we would be in a better situation by then.